Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang mainit na usapin na muling gumulantang sa defense community ng Pilipinas. Habang maraming observers ang nagsasabing mukhang papunta na sa Sub-JAS-39 Gripen ang major deal ng Philippine Air Force para sa multi-role fighter program, tila hindi pa sumusuko ang Lockheed Martin. Sa kanilang bagong opisyal na pahayag sa Facebook, ipinakita ng kumpanya na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang aggressive na kampanya para i-market ang F-16 Viper sa Pilipinas. Ano kaya ang kahulugan nito? May chance pa ba ang F-16, o huli na ang lahat? Yan ang iisa-isahin natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Matagal nang mainit ang usapan tungkol sa kung anong fighter jet ang pipiliin ng Philippine Air Force para sa flagship program nito, ang Multi-Role Fighter, MRF, Acquisition Project. Ang dalawang pangunahing contenders ay ang Sub-JAS-39 Gripen E/F mula Sweden, at ang F-16 Block 70-72 Viper mula Lockheed Martin ng Amerika. Kung babalikan natin, maraming reports at analysis mula sa defense community ang nagsasabi na mas linang na raw ang gobyerno at ang PAF sa Gripen dahil mas swak daw ito sa budget, mas mura ang operational at maintenance costs, at mas flexible para sa Pilipinas na may limitadong resources. Sa kabilang banda, ang F-16 ay kinikilala bilang pinaka-proven fighter jet sa buong mundo, gamit ng higit 25 bansa, tested in real combat, at may napakalawak na support system globally. Ngayon araw, naglabas ng bagong statement ang Lockheed Martin sa kanilang opisyal na Facebook page. Narito ang eksaktong nilalaman. 50 billion pesos economic impact, 2,000 jobs. We're helping the Philippines achieve its self-reliant defense posture vision with the F-16, the world's most proven fighter. Along with unmatched capability, we're supporting the nation's economic growth and industrial collaboration goals, asterisk. Kasama ng post na ito ay graphics at promotional materials na malinaw na tumutukoy hindi lang sa capability ng F-16, kundi pati na rin sa economic benefits na makukuha ng bansa kung ito ang mapili. Ano ang ibig sabihin ng post na ito? Unang-una, pinapakita nito na hindi pa sumusuko ang Lockheed Martin. Kahit na may mga indikasyon na pabor na ang PAF sa Gripen, patuloy pa rin nilang pinapakita na handa silang makipaglaban hanggang sa huli. Pangalawa, malinaw na ginagamit ng Lockheed Martin ang Self-Reliant Defense Posture, SRDP, program ng gobyerno bilang anggulo ng kanilang marketing. Alam natin na isa sa mga priority ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ay ang pagbibigay diin sa industrial collaboration, local defense industry development, at pagbawas ng total dependence sa imports. Sa pamamagitan ng pag-highlight ng 50 billion pesos na economic impact at potential creation ng 2,000 jobs, gusto ng Lockheed Martin ipakita na hindi lang ito fighter jet deal, kundi economic partnership din. Dito napapasok ang malaking tanong. Sa capability at cost, paano ba nagkakaiba ang dalawang contenders? Gripen E/F. Mas mura ang acquisition at operational costs. Designed for smaller air forces, kaya fit sa limitations ng Pilipinas. Mas flexible sa interoperability at mas madaling i-maintain. May reputation na affordable but capable fighter. F-16 Block 70-72, proven combat record worldwide, equipped with advanced avionics, radar, and weapons systems. Malawak ang supply chain at support system dahil ginagamit ng napakaraming bansa. Pero mas mahal ang acquisition at mas mataas ang operating cost kumpara sa Gripen. Kung budget ang pagbabasehan, lamang ang Gripen. Kung combat history at reliability, lamang naman ang F-16. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na ang pagpili ng fighter jets ay hindi lang technical o financial decision. Malaking factor ang political and strategic considerations. Ang US, bilang main ally ng Pilipinas,
ay malamang na mas gugustuhin na F-16 ang mapili para mas maging interoperable sa kanilang forces. Tandaan natin na halos lahat ng major US allies sa Asia, gaya ng South Korea, Taiwan, at Singapore, ay gumagamit ng F-16. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang pagpili sa Gripen ay magbibigay sa Pilipinas ng mas balanced relationship sa ibang bansa at hindi puro nakadepende sa US. Dagdag pa, nakikita ng iba na mas realistic at sustainable sa long-term ang Gripen para sa PAF. Kung titignan natin, malinaw ang strategy ng Lockheed Martin ngayon. Imbes na puro capability comparison lang, ginagamit nila ang economic benefits narrative. Sa madaling salita, gusto nilang sabihin, oo, mas mahal kami, pero sulit dahil hindi lang jets ang makukuha nyo. May jobs, may industrial partnership, at may long-term economic impact. Kung totoo nga na may 50 billion pesos na economic impact at 2,000 jobs, malaking bagay ito para sa gobyerno na kasalukuyang nakatutok sa pag-boost ng ekonomiya at local industries. Pero tanong, gaano kaya ka-tangible at realistic ang mga benepisyong ito? At ano ang magiging terms kung sakaling F-16 ang mapili? Yan ang mga bagay na hindi pa klaro sa ngayon. Maraming analysts at defense enthusiasts ang nagulat sa timing ng post na ito. Kung totoo ngang malapit ng I-award ang deal sa sub, bakit pa naglalabas ng ganitong statement ang Lockheed Martin? Possible explanation ay gusto nilang ipakita na hindi pa tapos ang laban. Pwede rin itong pressure tactic para ipaalala sa decision makers na may nakatayaring economic benefits kung sila ang pipiliin. May ilan ding nagsasabi na baka ang post na ito ay bahagi ng mas malaking lobbying effort sa loob ng gobyerno. Tandaan natin na malaki ang influence ng US sa security policy ng Pilipinas, at malamang may mga sektor sa gobyerno na mas inclined sa F-16 kaysa sa Gripen. Ano ang implikasyon nito sa MRF deal? Kung titignan natin, hindi ibig sabihin na siguradong matutuloy ang F-16 kahit pamalakas pa rin ang campaign ng Lockheed Martin. Pero, malinaw na gusto nilang ipakita na may added value ang kanilang offer beyond sa mismong jets. Ito ay maaring magpabago ng dynamics ng negotiation, lalo na kung may mga key decision makers na mas interesado sa long-term industrial partnership kaysa sa initial cost savings. Kung sa huli ay manalo ang Gripen, magiging learning point ito para sa Lockheed Martin kung paano mag-adapt sa mga mas maliit na bansa na budget conscious. Pero kung sakaling mag-shift pa ang decision at F-16 ang manalo, ito ay magiging malaking upset sa defense community na halos kumbinsido ng sa sub mapupunta ang deal. Conclusion. So, ano ang bottom line? Ang bagong Facebook post ng Lockheed Martin ay malinaw na mensahe, hindi pa sila sumusuko. Kahit na tila linang na ang gobyerno sa Gripen, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang push para ipakita na ang F-16 ay hindi lang isang fighter jet, kundi isang kabuuang package na may kasamang economic growth at industrial benefits. Ngayon, nasa kamay na ng Department of National Defense at ng Philippine Air Force kung alin ang pipiliin nila. Sa dulo, ang tanong, ano ba ang mas importante para sa Pilipinas? Mas mababang operational cost at practicality ng Gripen, o mas mataas na capability at mas malawak na strategic value ng F-16? At gaano kalaki ang magiging role ng economics at industrial partnership sa final decision? Yan ang mga tanong na susubaybayan natin sa mga susunod na buwan. Kung interesado kayo sa mga ganitong analysis at updates tungkol sa defense at security developments ng Pilipinas, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Marami pa tayong susunod na episode kung saan bubusisiin natin ang iba pang defense deals at strategic issues na kinakaharap ng ating bansa. Welcome back to our